Mga minamahal kong mananampalataya, kabutihan at biyaya ng Panginoon ang sumainyo, gabay at patnubay ng may kapal, ay tumahan sa inyong buhay, maging huwaran at tularan, nawa kayo sa pakikinig sa banal na aklat. Pahayag, unang kabanata. Ulat na ito ay tungkol sa mga bagay na inihayag ni Hesukristo na mangyayari sa lalong madaling panahon. Ibinigay ito ng Diyos kay Kristo upang maihayag naman sa mga naglilingkod sa Diyos. Kaya inihayag ito ni Kristo sa lingkod niyang si Juan sa pamamagitan ng anghel na kanyang isinugo. Ako si Juan, at pinapatotohanan ko ang lahat ng nakita ko tungkol sa inihayag ng Diyos at sa katotohanang itinuro ni Hesukristo. Mapalad ang bumabasa at ang mga nakikinig sa sulat na ito kung tinutupad nila ang nakasulat dito, sapagkat ang mga sinasabi rito ay malapit nang mangyari. Pagbati sa 7 iglesia. Mula kay Juan, para sa 7 iglesia sa probinsya ng Asya. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaang galing sa Diyos, sa Espiritu, at kay Hesukristo. Kung tungkol sa Diyos, siya'y hindi nagbabago, ngayon, noon at sa hinaharap. Kung tungkol sa 7 espiritu, siya'y nasa harapan ng trono ng Diyos. At kung tungkol kay Hesukristo, siya ang mapagkakatiwalaang saksi. Siya ang unang nabuhay mula sa mga patay. At siya rin ang namumuno sa lahat ng hari sa lupa. Iniibig niya tayo, at sa pamamagitan ng kanyang dugo, iniligtas niya tayo sa ating mga kasalanan. Ginawa niya tayong mga hari at mga pari upang maglingkod sa Diyos na kanyang Ama. Sa Kanya ang kaluwalhatian at ang kapangyarihan magpakailanman. Amen. Magsipaghanda kayo. Darating si Jesus na nasa mga ulap. Makikita siya ng lahat ng tao, pati na ng mga pumatay sa Kanya, at iiyakang mga tao sa lahat ng bansa sa mundo, dahil sa takot nilang sila ay parurusahan na niya. Totoo ito at talagang mangyayari. Ang Panginoong Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Kung ano siya noon, ganoon din siya ngayon at maging sa hinaharap. Kaya sinabi niya, Ako ang Alpha at ang Omega. Nagpakita si Kristo kay Juan. Ako si Juan na kapatid ninyo at kasama sa paghihirap, paghahari at pagtitiis dahil tayo ay na kay Jesus. Itinapon ako sa isla ng Patmos dahil sa pangangaral ko ng salita ng Diyos at ng katotohanang itinuro ni Jesus. Noong araw ng Panginoon, pinuspos ako ng banal na Espiritu at narinig ko ang malakas na tinig na parang tunog ng trumpeta mula sa aking likuran. At ito ang sinabi sa akin, Isulat mo kung ano ang makikita mo, at ipadala agad sa 7 iglesia, sa Efeso, Esmirna, Pergamum, Thyatira, Sardis, Philadelphia, at Laodicea. Nang marinig ko ito, lumingon agad ako upang tingnan kung sino ang nagsasalita sa akin, at nakita ko ang 7 ilawang ginto. Sa gitna ng mga ilawan ay may nakatayong parang anak ng tao. Mahaba ang damit niya na umaabot sa kanyang paa, at may gintong pamigkis sa kanyang dibdib. Ang buhok niya ay napakaputi, tulad ng telang puting-puti, at ang mga mata niya ay nagbabagang parang apoy. Ang mga paa niya ay kumikinang na parang tansong dinalisay sa apoy at pinakintab. Ang tinig niya ay napakalakas na parang rumaragas ang tubig. May hawak siyang 7 bituin sa kanang kamay niya. At lumalabas sa bibig niya ang isang matalas na espada na 2 ang talim. Ang mukha niya ay nakakasilaw, tulad ng araw sa katanghaliang tapat. Nang makita ko siya, napahandusay ako na parang patay sa kanyang paanan. Ipinatong niya agad ang kanang kamay niya sa akin at sinabi, Huwag kang matakot. Ako ang simula at ang katapusan. Ako'y buhay magpakailanman. Namatay ako, pero masdan mo. Buhay ako, at hindi na muling mamamatay. Nasa ilalim ng aking kapangyarihan ng kamatayan,
at ang lugar ng mga patay. Kaya isulat mo ang mga bagay na ipinapakita ko sa iyo, ang mga bagay na nangyayari ngayon, at ang mangyayari pa lang. Ito ang ibig sabihin ng 7 bituin na nakita mo sa kanang kamay ko, at ang 7 ilawang ginto. Ang 7 bituin ay ang 7 anghel na nagbabantay sa 7 iglesia, at ang 7 ilawang ginto ay ang 7 iglesia. Ikalawang kabanata. Ang sulat para sa iglesia sa Efeso. Isulat mo ito para sa anghel na nagbabantay sa iglesia sa Efeso. Ito ang mensahe ng may hawak ng 7 bituin sa kanang kamay at lumalakad sa gitna ng 7 ilawang ginto. Alam ko ang mga ginagawa ninyo, pati ang inyong mga pagsisikap at pagtitiyaga. Alam ko rin na hindi ninyo kinukonsinti ang masasamang tao. Siniyasat ninyo ang mga nagpapanggap na apostol, at napatunayan ninyong mga sinungaling sila. Tiniis ninyo ang mga kahirapan dahil sa pananampalataya ninyo sa akin, at hindi kayo nanghina. Ngunit ito ang ayaw ko sa inyo. Ang inyong pag-ibig sa akin ngayon ay hindi na tulad ng dati. Alalahanin ninyo kung gaano kayo nanamlay sa pananampalataya. Magsisi kayo sa mga kasalanan ninyo at gawing muli ang dati ninyong ginagawa. Kung hindi, pupuntahan ko kayo at kukunin ang inyong ilawan. Ngunit ito ang gusto ko sa inyo. Kinasusuklaman ninyo ang mga ginagawa ng mga Nikolaita, na kinasusuklaman ko rin. Kayong nakikinig, pag-isipan ninyong mabuti ang sinasabi ng banal na Espiritu sa mga iglesia. Ang magtatagumpay ay papayagan kong kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng buhay. Ang punong ito ay nasa paraiso ng Diyos. Ang sulat para sa iglesia sa Esmirna. Isulat mo ito para sa anghel na nagbabantay sa iglesia sa Esmirna. Ito ang mensahin niya na siyang simula at katapusan ng lahat, na namatay ngunit muling nabuhay. Alam ko ang inyong pagtitiis. Alam ko ring mahirap kayo, ngunit mayaman sa espiritual na mga bagay. Alam kong hinahamak kayo ng mga taong nagsasabing mga Hudyo sila, ngunit ang totoo'y mga kampon sila ni Satanas. Huwag kayong matakot sa mga paghihirap na malapit na ninyong danasin. Tandaan ninyo, ipapabilanggo ni Satanas ang ilan sa inyo upang subukan kayo. Daranas kayo ng pag-uusig sa loob ng 10 araw. Manatili kayong tapat hanggang kamatayan, at gagantimpalaan ko kayo ng buhay na walang hanggan. Kayong nakikinig, pag-isipan ninyong mabuti ang sinasabi ng banal na Espiritu sa mga iglesia. Ang magtatagumpay ay hindi makakaranas ng ikalawang kamatayan. Ang sulat para sa iglesia sa Pergamum. Isulat mo ito para sa anghel na nagbabantay sa iglesia sa Pergamum. Ito ang mensahe ng may hawak ng matalas na espada na 2 ang talim. Alam ko na kahit nakatira kayo sa lugar na hawak ni Satanas, ay nananatili pa rin kayong tapat sa akin, sapagkat hindi kayo tumalikod sa pananampalataya ninyo sa akin. Kahit noong patayin si Antipas na tapat kong saksi riyan sa lugar ninyo na tirahan ni Satanas. Ngunit ito ang ayaw ko sa inyo. May ilan sa inyo na sumusunod sa mga aral ni Balaam. Si Balaam ang nagturo kay Balak kung paano udyukan ng mga Israelita na magkasala sa pamamagitan ng pagkain ng mga inihandog sa mga Diyos-Diyosan at sa pamamagitan ng paggawa ng sexual na imoralidad. At may ilan din sa inyo na sumusunod sa mga aral ng mga Nikolaita. Kaya magsisi kayo sa mga kasalanan ninyo, sapagkat kung hindi, pupunta ako riyan sa lalong madaling panahon, at kakalabanin ko ang mga taong iyan na sumusunod sa mga maling aral sa pamamagitan ng espada na lumalabas sa aking bibig. Kayong nakikinig, pag-isipan ninyong mabuti ang sinasabi ng banal na Espiritu sa mga iglesia. Ang magtatagumpay ay bibigyan ko ng pagkain na inilaan ko sa langit. Bibigyan ko rin ang bawat isa sa kanila ng puting bato
na may nakasulat na bagong pangalan na walang ibang nakakaalam kundi ang makakatanggap nito. Ang sulat para sa iglesia sa Thyatira. Isulat mo ito para sa anghel na nagbabantay sa iglesia sa Thyatira. Ito ang mensahe ng anak ng Diyos, na ang mga matay nagliliyab na parang apoy at ang mga paay nagniningning na parang pinakintab na tanso. Alam ko ang mga ginagawa ninyo. Alam ko na mapagmahal kayo, matapat, masigasig maglingkod at matiyaga. Alam ko rin na higit pa ang ginagawa ninyo ngayon kaysa sa noong una. Ngunit ito ang ayaw ko sa inyo. Hinahayaan ninyo lang na magturo ang babaeng si Jezebel na nagpapanggap na propeta. Nililin lang niya ang mga taong naglilingkod sa akin at hinihikayat na gumawa ng sexual na imoralidad at kumain ng mga inihandog sa mga Diyos-Diyosan. Binigyan ko siya ng panahon upang magsisi sa kanyang imoralidad. Ngunit ayaw niya. Makinig kayo. Bibigyan ko siya ng karamdaman hanggang sa hindi na siya makabangon sa higaan. Parurusahan ko siya ng matindi, pati ang mga nakipagrelasyon sa kanya. Kung hindi sila magsisisi sa kanilang kasamaan, papatayin ko ang mga tagasunod niya upang malaman ng lahat ng iglesia na alam ko ang iniisip at hinahangad ng tao. Gagantihan ko ang bawat isa sa inyo ayon sa mga ginawa ninyo. Pero ang iba sa inyo riyan sa Thyatira ay hindi sumusunod sa mga turo ni Jezebel. Hindi kayo natuto ng tinatawag nilang malalalim na mga turo ni Satanas. Kaya wala na akong idadagdag pang tuntunin na dapat ninyong sundin. Ipagpatuloy na lang ninyo ang inyong katapatan sa akin hanggang sa pagdating ko. Sapagkat ang mga magtatagumpay at patuloy na sumusunod sa kalooban ko hanggang sa wakas, ay bibigyan ko ng kapangyarihang mamahala sa mga bansa, tulad ng kapangyarihang ibinigay sa akin ng aking ama. Mamamahala sila sa pamamagitan ng kamay na bakal, at dudurugin nila ang mga bansa gaya ng pagdurog sa palayok, at ibibigay ko rin sa kanila ang tala sa umaga. Kayong nakikinig, pag-isipan ninyong mabuti ang sinasabi ng Banal na Espiritu sa mga iglesia. Ikatlong kabanata. Ang sulat para sa iglesia sa Sardis. Isulat mo ito para sa anghel na nagbabantay sa iglesia sa Sardis. Ito ang mensahe ng may 7 espiritu ng Diyos at may hawak na 7 bituin. Alam ko ang mga ginagawa ninyo. Marami ang nagsasabi na buhay ang pananampalatayan nyo sa akin. Ngunit ang totoo, para kayong patay. Gumising kayo at pasiglahin ang natitira ninyong pananampalataya para hindi tuluyang mamatay. Dahil nakikita ko na ang mga gawa nyo ay hindi paganap sa paningin ng aking Diyos. Kaya alalahanin ninyo ang mga aral na tinanggap ninyo. Sundin ninyo ang mga iyon at pagsisihan ang inyong mga kasalanan. Kung hindi kayo gigising, darating ako sa oras na hindi ninyo inaasahan, tulad ng isang magnanakaw na hindi ninyo alam kung kailan darating. Ngunit may ilan sa inyo riyan sa Sardis na hindi nahawa sa masamang gawain ng iba. Lalakad silang kasama ko na nakasuot ng puting damit, dahil karapat-dapat sila. Ang magtatagumpay ay bibihisan ng puting damit, at hindi ko aalisin ang pangalan niya sa aklat na listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan. Ipapakilala ko sila sa aking ama at sa kanyang mga anghel na sila ay mga tagasunod ko. Kayong nakikinig, pag-isipan ninyong mabuti ang sinasabi ng Banal na Espiritu sa mga iglesia. Ang sulat para sa iglesia sa Philadelphia. Isulat mo ito para sa anghel na nagbabantay sa iglesia sa Philadelphia. Ito ang mensahe ng banal at mapagkakatiwalaan na may hawak ng susi ng kaharian ni David. Kapag binuksan niya ang pinto ng kaharian, walang makapagsasara nito. At kapag isinara niya, wala sino mang makapagbubukas nito. Alam ko ang mga ginagawa ninyo. Kahit kakaunti ang inyong kakayahan, sinunod ninyo ang mga turo ko at naging tapat kayo sa akin.
Kaya nagbukas ako ng pintuan para sa inyo na walang sino mang makapagsasara. Makinig kayo. Ito naman ang gagawin ko sa mga kampo ni Satanas na mga sinungaling at nagpapanggap na mga Hudyo. Paluluhurin ko sila sa harapan ninyo, at malalaman nila na mahal ko kayo. Darating ang matinding kahirapan sa buong mundo na susubok sa mga tao. Ngunit dahil sinunod ninyo ang utos ko na magtiis, ililigtas ko kayo sa panahong iyon. Malapit na akong dumating, kaya ipagpatuloy ninyo ang mapubuti ninyong gawa upang hindi maagaw ng kahit sino ang gantimpalang inihanda para sa inyo. Ang magtatagumpay ay gagawin kong parang haligi sa bahay ng aking Diyos at hindi na siya aalis doon. Isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng lungsod ng Diyos, ang bagong Jerusalem na bababa mula sa langit. Isusulat ko rin sa kanya ang aking bagong pangalan. Kayong nakikinig, pag-isipan ninyong mabuti ang sinasabi ng Banal na Espiritu sa mga iglesia. Ang sulat para sa iglesia sa Laodicea. Isulat mo ito para sa anghel na nagbabantay sa iglesia sa Laodicea. Ito ang mensahe ng tinatawag na Amen, ang tapat at tunay na saksi. Siya ang pinagmulan ng lahat ng nilalang ng Diyos. Alam ko ang mga ginagawa ninyo. Alam kong hindi kayo malamig o mainit. Gusto ko sanang malamig kayo o mainit. Ngunit dahil maligamgam kayo, isusuka ko kayo. Sinasabi ninyo na mayaman kayo, sagana sa lahat ng bagay at wala ng pangangailangan. Ngunit hindi nyo alam na kaawa-awa kayo. Dahil mahirap kayo sa pananampalataya, bulag sa katotohanan, at hubad sa paningin ng Diyos. Kaya pinapayuhan ko kayong bumili sa akin ng ginto na dinalisay sa apoy upang maging totoong mayaman kayo. Bumili rin kayo sa akin ng puting damit upang matakpan ang nakakahiya ninyong kahubaran, at pati na rin ang gamot sa mata upang makita ninyo ang katotohanan. Ang lahat ng minamahal ko ay tinutuwid ko at dinidisiplina. Kaya magsisi kayo at ituwid ang ugali ninyo. Narito ako sa labas ng pintuan ninyo at kumakatok. Kung may makarinig sa akin at buksan ang pinto, papasok ako at magsasalo kami sa pagkain. Ang magtatagumpay ay pauupuin ko sa tabi ng aking trono, tulad ko na nagtagumpay at naupo sa tabi ng trono ng aking Ama. Kayong nakikinig, pag-isipan ninyong mabuti ang sinasabi ng Banal na Espiritu sa mga iglesia. Ika-4 na kabanata. Ang pagsamba sa langit. Pagkatapos nito, nakita kong nabuksan ang pinto sa langit, at narinig kong muli ang tinig na parang trumpeta. Sinabi niya, "Umakyat ka rito at ipapakita ko sa iyo ang mga mangyayari sa hinaharap." Bigla na lang ako napuspos ng Banal na Espiritu, at nakita ko roon sa langit ang isang trono na may nakaupo na nagniningning, tulad ng mamahaling mga batong jasper at cornalina, at nakapaikot sa trono ang bahagharing kakulay ng batong esmeralda. Nakapaligid sa trono ang 24 pang trono, kung saan nakaupo ang 24 na namumuno na nakaputi, at may mga koronang ginto. Mula sa trono'y kumikidlat, kumukulog, at may umuugong. Sa harap ng trono'y may 7 nakasinding ilawan. Ito ang 7 espiritu ng Diyos. Sa harap ng trono ay mayroon ding parang dagat na salamin na kasing linaw ng kristal. Nakapaligid sa trono ang 4 na buhay na nilalang na punong-puno ng mga mata sa harap at likod. Ang unang nilalang ay parang leon, ang pangalawa ay parang guya, ang pangatlo ay may mukha na parang tao, at ang pang-4 ay parang agilang lumilipad. 3 ang mga pakpak nila at punong-puno ng mata ang buong katawan. Araw-gabi ay wala silang tigil sa pagsasabi ng, "Banal, banal, banal ang Panginoong Diyos nating makapangyarihan sa lahat. Siya ang Diyos noon, ngayon at sa hinaharap." Habang nagbibigay sila ng parangal, papuri at pasasalamat sa nakaupo sa trono na nabubuhay magpakailanman, lumuluhod at sumasamba sa kanya ang 24 na namumuno. Iniaalay nila ang mga korona nila sa harap ng trono at sinasabi,
Karapat-dapat po kayo, Panginoon naming Diyos, na tumanggap ng parangal, papuri at kapangyarihan, dahil kayo ang lumikha sa lahat ng bagay, at ginawa ninyo ang mga ito ayon sa inyong kagustuhan. Ikalimang kabanata. Ang kasulatan at ang tupa. Pagkatapos nito, nakita ko ang nakarolyong kasulatan na hawak-hawak ng nakaupo sa trono sa kanang kamay niya. May nakasulat sa magkabilang panig nito, at may 7 selyo para hindi mabuksan. At nakita ko ang isang makapangyarihang anghel na sumisigaw, "Sino ang karapat-dapat na magtanggal ng mga selyo at nang mabuksan ang kasulatang ito?" Pero walang isa man sa langit, sa lupa, o sa ilalim ng lupa na makapagbukas ng kasulatan upang mabasa ang nakasulat doon. Umiyak ako ng labis, dahil walang natagpo ang karapat-dapat na magbukas at bumasa ng kasulatang iyon. Sinabi sa akin ng isa sa mga namumuno, "Huwag kang umiyak, dahil si Jesus na tinaguri ang leon mula sa lahi ni Juda, ang anak ni David, ay nagtagumpay, at karapat-dapat siyang magtanggal ng 7 selyo upang mabuksan ang kasulatan." Pagkatapos, nakita ko ang isang tupa na mukhang pinatay, pero nakatayo na siya sa pagitan ng mga namumuno at ng tronong napapaligiran ng 4 na buhay na nilalang. Mayroon itong 7 sungay at 7 mata, na siyang 7 espiritu ng Diyos na isinugo sa lahat ng lugar sa mundo. Lumapit ang tupa sa trono at kinuha niya ang kasulatan sa kanang kamay ng nakaupo roon. Nang kunin niya iyon, lumuhod sa harap ng tupa ang 4 na buhay na nilalang at ang 24 na namumuno at sumamba sa kanya. Ang bawat isa sa kanila ay may hawak na gintong sisidlan na puno ng insenso na siyang panalangin ng mga pinabanal. May alpa rin silang tinutugtog at umaawit sila ng bagong awit na ito. "Kayo po ang karapat-dapat na kumuha ng kasulatan at magtanggal ng mga selyo nito, dahil kayo ay pinatay at sa pamamagitan ng inyong dugo ay tinubos nyo ang mga tao para sa Diyos. Ang mga taong ito ay mula sa bawat angkan, wika, lahi at bansa. Ginawa nyo silang mga hari at mga pari upang maglingkod sa ating Diyos, at maghahari sila sa mundo. Nakita ko at narinig ang tinig ng libo-libo at milyong-milyong mga anghel na nakapaligid sa trono, sa 4 na buhay na nilalang, at sa 24 na namumuno. Umaawit sila ng malakas. Ang tupang pinatay ay karapat-dapat tumanggap ng kapangyarihan, kayamanan, karunungan, kalakasan, karangalan, kaluwalhatian at kapurihan. At narinig ko ang lahat ng nilalang sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa, at sa dagat na umaawit. Ibigay sa nakaupo sa trono at sa tupa ang kapurihan, kaluwalhatian, karangalan, at kapangyarihan magpakailanman. Sumagot ang 4 na buhay na nilalang, "Amen!" At lumuhod ang mga namumuno at sumamba. Ika-6 na kabanata. Ang mga selyo. Nakita kong tinanggal ng tupa ang una sa 7 selyo ng nakarolyong kasulatan, at narinig kong nagsalita sa tinig na parang kulog ang isa sa 4 na buhay na nilalang. "Halika," ang sabi niya. Nang tumingin ako, nakita ko ang isang puting kabayo. Ang nakasakay sa kabayo ay may hawak na pana. Binigyan siya ng korona, at umalis siya upang lumusob at magtagumpay sa pakikipagdigma. Nang tanggalin ng tupa ang 2 selyo, narinig kong sinabi ng 2 buhay na nilalang, "Halika," at lumitaw ang isang pulang kabayo. Ang nakasakay ay binigyan ng malaking espada at kapangyarihan upang magpasimula ng digmaan sa mundo at magpatayan ng mga tao. Nang tanggalin ng tupa ang 3 selyo, narinig kong sinabi ng 3 buhay na nilalang, "Halika," at nakita ko ang isang itim na kabayo. Ang nakasakay ay may hawak na timbangan. May narinig akong parang tinig mula sa 4 na buhay na nilalang. At sinabi sa nakasakay sa kabayo,
Itaas mo ang presyo ng pagkain. Ang presyo ng 1 kilo ng harinang trigo ay dapat 1 araw na sahod. At ganoon din ang presyo ng 3 kilo ng harinang cebada. Pero huwag itaas ang presyo ng langis at alak. Nang tanggalin ng tupa ang 4 na selyo, narinig kong sinabi ng 4 na buhay na nilalang, "Halika!" At nakita ko ang isang maputlang kabayo. Ang pangalan ng nakasakay ay Kamatayan, at kasunod nito ang Hades. Binigyan sila ng kapangyarihang patayin ng 4 na bahagi ng populasyon ng mundo sa pamamagitan ng digmaan, gutom, sakit, at mababangis na hayop. Nang tanggalin ng tupa ang 5 selyo, nakita ko sa ilalim ng altar ang kaluluwa ng mga taong pinatay dahil sa tapat na pangangaral nila ng salita ng Diyos. Sumisigaw sila ng malakas, "Panginoong makapangyarihan, banal at tapat, gaano pa po kami katagal na maghihintay bago ninyo hatulan at parusahan ang mga taong pumatay sa amin?" Bawat isa sa kanila ay binigyan ng puting damit at sinabihang maghintay ng kaunti pang panahon, hanggang sa mabuo ang bilang ng kanilang mga kapatid at kapwa naglilingkod sa Diyos na papatayin ding tulad nila. Nang tanggalin ng tupa ang 6 na selyo, lumindol ng malakas. Nagdilim ang araw na kasing itim ng damit panluksa, at pumula ang buwan na kasimpula ng dugo. Nahulog sa lupa ang mga bituin na parang mga hilaw na bunga ng igos na hinahampas ng malakas na hangin. Naalis ang langit na parang binilot na papel, at naalis din ang mga bundok at isla sa kinalalagyan nila. Nagtago sa mga kuweba at sa malalaking bato sa kabundukan ng mga hari, mga namumuno, mga opisyal ng mga kawal, mga mayayaman, mga makapangyarihan, at ang lahat ng klase ng tao, alipin man o hindi. Sinabi nila sa mga bundok at mga bato, "Tabunan ninyo kami at itago, upang hindi namin makita ang mukha ng nakaupo sa trono, at upang makaligtas kami sa galit ng tupa, sapagkat dumating na ang araw na parurusahan nila ang mga tao, at walang sino mang makakapigil sa kanila." 7 Kabanata. Ang 144,000 na tinatakan mula sa mga lahi ng Israel. Pagkatapos nito, nakita ko ang 4 na anghel na nakatayo sa 4 na sulok ng mundo. Pinipigil nila ang 4 na hangin upang walang hanging umihip sa lupa, sa dagat, o sa alinmang punong kahoy. At nakita ko ang isa pang anghel na galing sa silangan, na taglay ang pantatak ng buhay na Diyos. Sumigaw siya sa 4 na anghel na binigyan ng Diyos ng kapangyarihang maminsala sa lupa at dagat. Sinabi niya, "Huwag muna ninyong pinsalain ang lupa, ang dagat, o ang mga punong kahoy, hanggat hindi pa natin natatatakan sa noo ang mga lingkod ng ating Diyos." Ayon sa narinig ko, 144,000 ang lahat ng tinatakan mula sa 12 lahi ng Israel, 12,000 mula sa lahi ni Huda, 12,000 mula sa lahi ni Ruben, 12,000 mula sa lahi ni Gad, 12,000 mula sa lahi ni Asher, 12,000 mula sa lahi ni Naphtali, 12,000 mula sa lahi ni Manase, 12,000 mula sa lahi ni Simeon, 12,000 mula sa lahi ni Levi, 12,000 mula sa lahi ni Isakar, 12,000 mula sa lahi ni Zebulun, 12,000 mula sa lahi ni Jose, 12,000 mula sa lahi ni Benjamin. Ang mga tao sa harap ng trono ng Diyos. Pagkatapos nito, nakita ko ang napakaraming tao na hindi mabilang sa dami. Nagmula sila sa lahat ng bansa, angkan, lahi at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono at ng tupa. Silang lahat ay nakadamit ng puti at may mga hawak na palaspas. Sumisigaw sila ng malakas, "Purihin ang Diyos na nakaupo sa trono, at purihin din ang tupa, dahil iniligtas nila kami sa kaparusahan." Tumayo ang mga anghel sa palibot ng trono, ng mga namumuno,
at ng 4 na buhay na nilalang. At lumuhod sila sa harap ng trono at sumamba sa Diyos. Sinabi nila, Amen! Ang Diyos natin ay dapat purihin, sambahin, pasalamatan at parangalan. Nalalaman niya ang lahat at nasa Kanya ang lahat ng kapangyarihan at kalakasan. Purihin siya magpakailanman. Amen. Tinanong ako ng isa sa 24 na namumuno, sino ang mga taong iyon na nakadamit ng puti at saan sila nanggaling? Sumagot ako, hindi ko po alam. Kayo po ang nakakaalam. At sinabi niya sa akin, sila ang mga dumaan sa matinding paghihirap. Nilinis at pinaputi nila ang kanilang mga damit sa pamamagitan ng dugo ng tupa. Iyan ang dahilan kung bakit nasa harap sila ng trono ng Diyos. Naglilingkod sila sa Kanya araw at gabi sa Kanyang templo. At ang Diyos mismo na nakaupo sa Kanyang trono ang siyang kumakalinga sa kanila. Hindi na sila magugutom o mauuhaw pang muli. At hindi na rin mabibilad sa init o mapapaso sa sinag ng araw. Sapagkat ang tupang nasa trono ang magiging pastol nila. At dadalhin sila sa mga bukal na nagbibigay buhay at papahirin na ng Diyos ang lahat ng luha sa kanilang mga mata. Ikawalong kabanata. Ang 7 selyo. Nang tanggalin ng tupa ang 7 selyo, tumahimik ang langit ng mga kalahating oras. Pagkatapos nakita ko ang 7 anghel na nakatayo sa harapan ng Diyos. Ang bawat isa sa kanila ay binigyan ng trumpeta. May isa pang anghel na lumapit sa altar, dala ang isang gintong lalagyan ng insenso. Binigyan siya ng maraming insenso para maisama niya sa mga dalangin ng lahat ng mga pinabanal ng Diyos at maihandog sa gintong altar sa harap ng trono. Mula sa kamay ng anghel ay pumailan lang sa harap ng Diyos ang usok ng insenso kasama ang mga panalangin ng mga pinabanal. Pagkatapos kumuha ang anghel ng mga baga sa altar at pinuno ang lalagyan ng insenso at inihagis sa lupa. At bigla namang kumidlat, kumulog, umugong at lumindol. Ang mga trompeta. Nakahanda na ang 7 anghel upang patunugin ang kanilang trompeta. Nang patunugin ng unang anghel ang kanyang trompeta, umulan ng yelo at apoy na may halong dugo. Nasunog ang 3 bahagi ng lupa, ang 3 bahagi ng mga kahoy, at ang lahat ng damo. Nang patunugin ng 2 anghel ang kanyang trumpeta, bumagsak sa dagat ang parang malaking bundok na nagliliyab, at naging dugo ang 3 bahagi ng dagat. Namatay ang 3 bahagi ng mga nabubuhay sa dagat, at nawasak ang 3 bahagi ng bilang ng mga sasakyang pandagat. Nang patunugin ng 3 anghel ang kanyang trumpeta, nahulog mula sa langit ang isang malaking bituing nagliliyab na parang sulo at tumama sa 3 bahagi ng mga ilog at mga bukal. Ang pangalan ng bituin ay Mapait, kaya pumait ang 3 bahagi ng tubig at maraming tao ang namatay nang makainom ng tubig na iyon. Nang patunugin ng 4 na anghel ang kanyang trumpeta, napinsala ang 3 bahagi ng araw, ang 3 bahagi ng buwan, at ang 3 bahagi ng mga bituin, kaya nabawasan ang mga liwanag nito. Nawala ang 3 bahagi ng liwanag sa araw at sa gabi. Pagkatapos, nakita ko ang isang agila na lumilipad sa himpapawid at sumisigaw ng malakas. Nakakaawa! Kawawang-kawawa ang mga nakatira sa lupa kapag pinatunog na ng 3 pang anghel ang mga trumpeta nila. Ikasyam na kabanata. Nang patunugin ng 5 anghel ang kanyang trumpeta, nakita ko ang isang bituin mula sa langit na nahulog sa lupa, at ibinigay sa kanya ang susi sa pintuan ng kailaliman. At nang buksan niya ito, lumabas ang makapal na usok na parang galing sa malaking hurno, kaya dumilim ang mundo dahil natakpan ng usok ang araw. At mula sa usok, naglabasan ang mga balang at kumalat sa lupa.
Binigyan sila ng kapangyarihang manakit tulad ng alakdan. Ngunit pinagbawalan silang maminsala ng mga damo o anumang halaman at puno, kundi ng mga tao lang na walang tatak ng Diyos sa kanilang noo. Pinagbawalan din silang patayin ng mga taong ito, kundi pahirapan lang sa loob ng 5 buwan. Ang hapdi ng kagat nila ay katulad ng kagat ng alakdan, kaya sa loob ng 5 buwan, mas gugustuhin pa ng mga tao na mamatay. Ngunit hindi ito mangyayari kahit gustuhin man nila. Ang mga balang ay parang mga kabayong nakahanda sa digmaan. May nakapatong sa mga ulo nila na parang koronang ginto. Ang mga mukha nila ay parang mukha ng tao. Mahaba ang buhok nila tulad ng sa mga babae, at ang ngipin nila ay parang ngipin ng leon. Ang dibdib nila ay natatakpan ng parang pananggalang na bakal, at ang tunog ng pakpak nila ay parang ingay ng mga karwaheng hinihila ng mga kabayo na sumusugod sa labanan. Ang buntot nilang tulad ng sa alakdan ay may kapangyarihang manakit sa mga tao sa loob ng 5 buwan. May haring namumuno sa kanila, ang anghel na nagbukas ng pintuan sa kailaliman. Ang pangalan niya sa wikang Hebreo ay Abaddon, at Apollyon naman sa wikang Griego. Tapos na ang unang nakakatakot na pangyayari, ngunit may 2 pang darating. Nang patunugin ng ika-6 na anghel ang kanyang trumpeta, narinig ko ang isang tinig mula sa mga sulok ng gintong altar na nasa harapan ng Diyos. Sinabi ng tinig sa ika-6 na anghel na may trumpeta, "Pakawalan mo na ang 4 na anghel na nakagapos doon sa malaking ilog ng Euphrates." Kaya pinakawalan ang 4 na anghel na iyon. Inihanda sila noon pa para sa oras na iyon upang patayin ang 3 bahagi ng sangkatauhan. Narinig ko na ang bilang ng mga hukbo nilang nakasakay sa kabayo ay 200 milyon. At nakita ko sa pangitain ko ang mga kabayo at ang mga sakay nito. Ang mga nakasakay ay may mga pananggalang na pula na tulad ng apoy, asul na tulad ng sapiro, at dilaw na tulad ng asupre. Ang ulo ng mga kabayo ay parang ulo ng leon, at sa bibig nila ay may lumalabas na apoy, usok at asupre. At sa pamamagitan ng 3 salot na ito, ang apoy, usok at asupre, namatay ang 3 bahagi ng mga tao. Ang kapangyarihan ng mga kabayo ay nasa bibig at buntot nila. Ang buntot nila ay may mga ulo na parang mga ahas, at ito ang ginagamit nila sa pananakit ng mga tao. Ngunit ang mga tao na natitirang buhay ay ayaw pa ring tumalikod sa mga Diyos-Diyos ang ginawa nila. Patuloy pa rin sila sa pagsamba sa masasamang espiritu at mga ribultong yari sa ginto, pilak, tanso, bato at kahoy. Ang mga ribultong ito ay hindi nakakakita, hindi nakakarinig at hindi nakakalakad. Hindi rin sila nagsisi sa kanilang pagpatay, pangkukulam, sexual na imoralidad at pagnanakaw.